Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Kaunting panahon na lamang at hindi na ninyo ako makikita. At pagkaraan ng kaunting panahon pa, ako'y inyong makikita uli." Nag-usap-usap ang ilan sa mga alagad, ano kaya ang ibig niyang sabihin? Bakit niya sinabing kaunting panahon na lang at hindi na natin siya makikita at pagkaraan ng kaunting pang panahon ay makikita uli? Sabi pa niya ay, "Sapagat ako'y paroroon sa Ama." Ano kaya ang ibig sabihin ng kaunting panahon na lamang? Hindi natin maunawaan. Naramdaman ni Jesus na ibig nilang magtanong, kaya't sinabi niya, "Nagtatanungan kayo tungkol sa sinabi kong kaunting panahon na lamang at hindi na ninyo ako makikita at pagkaraan ng kaunting panahon ako'y inyong makikita uli. Sinasabi ko sa inyo, tatangis kayo't magdadalamhati, ngunit magagalak ang sanlibutan. Matitigib kayo ng kalungkutan, subalit ito'y magiging kagalakan." Mga minamahal, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang mapagpalang hapon sa inyo pong lahat. Palapakan natin ang pong Jesus Nazareno. Sa ikalawang araw ng pamamalagi ng imahin ng Poong Jesus Nazareno na mula sa Quiapo ay naglakbay muli, nagbabalik dito para na sa ganon ay samahan tayo ng Poong Nazareno sa atin po mga pinagdaraanan, sa ating mga iniisip, sa atin po mga kung ano man. No? Sabihin nyo nga sa katabi ninyo, konting panahon na lang. Konting panahon na lang o konti na lang ang panahon mo sa mundong ito? Alin kaya dyan? No? Kasi gaya ng madalas natin na pinapaalala, hindi po nagpunta ang Nazareno para magsaboy ng pinaniniwalaan natin ng mga anting-anting o kaya naman ng kagalingan na kapag humawak tayo sa damit, sa paa, at pag nagposisyon tayo, ay gagaling tayo. Hindi ganon ang, hindi lang ganon, no? Ang maunawaan natin sa tuwing dumadalaw ang imahe ng Nazareno, kundi yung mensahe na dala-dala niya. Dahil bawat isa sa atin, hindi natin kilala, hindi natin alam kung ano ang pinagdaraanan, kaya napakahalaga po no, na pinakikinggan natin ang kanyang mga salita, lalong-lalo na no, sa pagdalaw at pagdiriwang natin ng banal na misa. Madalas nakikita natin kapag dumarating, napakaraming tao. Kapag ihahatid, napakaraming tao. Kapag magpoposisyon, napakaraming tao. Pero kapag gusto niya nang magsalita at magipag-usap sa atin, ayaw ng napakaraming tao. Napapansin niyo ba yun? Kasi sa ganitong pagdiriwang natin, na kaya nga binibigang halaga yung misa. Kasi doon mas nagkakaroon ng mas malalim na pakikipag-usap, mas malalim na pakikipag-ugnayan. Kaya binibigyan natin ng diin, no, na bigyan lalo na para sa mga nagdidibosyon o deboto ng Nazareno na pahalagahan mo ang banal na misa. At sa banal na misa, matuto tayong makinig sa Poong Nazareno. Sabihin nyo nga ulit sa katabi ninyo, makinig ka. So hindi lang ito gusto natin makinig ang Nazareno sa mga panalangin natin, no, na hawak, Lord, pagalingin mo ko, Lord, ipasa mo ko,
Lord, maging okay na sana kami ng asawa ko. Lord, maging okay. Lahat tayo, yun ang gusto nating pakinggan ng Nazareno. Pero wag din nating kaligtaan, kailangan nating makinig sa Nazareno. Ang Nazareno, nakikinig sa atin. Pero tayo ba nakikinig sa Nazareno? Okay po? Introduction pa lang po yun. No? Kasi sa konteksto, no, ikalawang araw ng pamamalagi ng imahin na ngayon ay sinasabi nga sa atin, konting panahon na lang. Sa konteksto ng ebanghelyo natin, sinabi niya ito bago siya magpasan ng krus, mamatay, at muling mabuhay. Ito yung tagpo na kung saan naroon sila sa huling hapunan at napakaraming inihabilin si Jesus sa kanyang mga alagad na maiiwan niya na. Kaya nga, no, isa sa mga bilin niya, ito ang bagong utos ko, magmahalan kayo. At ngayon, bago siya tuluyang mawala, bago siya tuluyang magpakasakin, sinasabi niya na, konting panahon na lang. Hindi niyo na ako makikita. Dahil uhulihin na siya. Pagkatapos nito, uhulihin na siya. Aalisin na siya doon sa piling nila. At talagang, no, kumbaga literal, hindi na makikita kasi ibibilanggo muna si Jesus. Pero, konting panahon, makalipas nga ang 3 araw, nagkita ulit sila. At ngayon, sa konteksto ng habang inihahanda tayo ng ating liturhiya, no, sa linggo, ang pag-akyat na ng Poong Jesus Nazareno sa langit. Kaya pwede rin, no, sa diwa ng pag-akyat niya, aalis na siya. Konting panahon na lang. Kasi kung bibilangin natin, di ba, merong 6 na linggo ng Pasko ng pagkabuhay. Konting panahon na lang, aakyat na siya. Pero yung mensahe naman na konting panahon na lang din naman at muli tayong magkikita-kita. So, pinaghahandaan ng Poong Nazareno ang ating pakikipagkita sa Kanya. Pinaghahandaan na ng Nazareno. Ang tanong, tayo ba naghahanda na makipagkita sa Nazareno? Hoy. Handa ka na ba? In case lang. Kasi nga, di ba, pwedeng sabihin, konting panahon na lang ang mayroon tayo. Konting panahon na lang. Baka, ano ba, sinasayang ba natin yung konting panahon? Sinasayang ba natin yung mga bagay na nasa paligid natin? Konting panahon na lang. Gaya nga ng nasabi ko kanina, no? Tingnan niyo ulit yung katabi ninyo. Konting panahon na lang mayroon yan sa mundong ito. Lagi tayong nandoon sa nasa huli ang pagsisisi kasi nga hindi natin na-entertain yung sinasabi ni Kristo na konting panahon na lang. Kaya nga yung mensaheng ito, no, sa taong ito ng taon ng pag-asa, ang mensaheng ito hindi para magbigay ng kalungkutan sa kanyang mga alagad. Hindi para pag sinabi ang konting panahon na lang, malulungkot ka, hindi. Ang pagsasabi ng Poong Nazareno na konting panahon na lang, na para sa mabuhayan ka na ng loob. May pag-asa tayo. Kaya nga, di ba, ang imahe ng Nazareno, tanda ng pag-asa. Babangon at babangon, magpapatuloy at magpapatuloy. Kaya't hanggang meron tayong nandiyan dyan, ang imahe ng Nazareno, mayroong pag-asa. Konting panahon na lang. Siguro, no? Hindi ko alam kasi, no, kung ano ba ang sinasabi sa iyo sa konting panahon na lang. Ibig sabihin, konting tiis pa. Kapit pa. Huwag kang sumuko. Huwag kang bibigay. Konting panahon pa. Bukod doon sa konting panahon na lang,
Pwede sabihin, konting panahon pa. Kasi di ba kapag nawawalan tayo ng pag-asa, imbis na kumapit sa Nazareno, kanino tayo kumakapit? Hanggang sa mas lalo tayong nagkakandaloko-loko ang buhay natin. Kaya konting panahon pa, konting tiis pa. Pero yung mga konting panahong ito ay mga panahon o pagkakataon na ibinibigay sa atin na may oras pa pala tayo. Pero konti na lang. Pero wag ka na doon sa negative na konti na lang, mas tingnan mo yung may panahon pang ibinibigay sa iyo ang Nazareno. Konting panahon na lang. Matatapos din yung pinoproblema mo. Matatapos din ang problema mo. Magiging okay din tayo. Konting panahon na lang. Sabihin niyo nga ulit sa katabi ninyo, konting tiis pa. Iba sa inyo, di ba? No? Papahid kayo mamaya. Tapos saan kayo may sakit? Sa bewang, sa kilikili, sa ulo, paghawak. Ganon-ganon tayo, no? Dok, pwede bang stethoscope na lang para malaman kung nasaan talaga, no? Kasi pupunas tayo, ganyan. Hindi naman tayo pinagbabawalan dyan. Pero yun nga yung sinasabi sa atin. Anong sinasabi ng Nazareno sa iyo? Nabaunin mo mamaya. Na sana paglabas mo dito, paghawak mo sa Nazareno, nandyan yung problema, pero taglay mo yung pag-asa. Taglay mo yung nabuhayan ka ng loob na konting tiis na lang, konting panahon na lang. Sa mga pinag-aaral ninyo, konting panahon na lang. Makakatapos din yan, maka-graduate din yan. Ano, Nay? Okay pa ba? Konting panahon na lang. Gaya ng nasabi ko kanina, no? Sana wag nating sayangin ang mga panahon na mayroon pa tayo. Huwag nating sayangin yung mga pagkakataon na sa bawat araw na nagigising tayo, may panahon pang ibinibigay sa atin. Ano man ang mga dapat ay sakasuhin, ayusin na habang may panahon pa. Mahirap po lagi yung sasabihin nating nasa huli ang pagsisisi. Hindi naman nagkulang ang Nazareno sa pagpapaalala sa atin. Kasi hindi naman niya sasaklawan yung ating desisyon. Bibigay niya yung salita, pero manggagaling sa atin ang desisyon. So kung patatagalin pa natin ito ng patatagalin, yung mga dapat ayusin, yung mga dapat mag-usap, yung mga dapat mong kausapin at patawarin, kung patatagalin mo ng patatagalin yan, baka nga talaga magsisisi ka bandang huli. Pero magsisi ka man, huli na. Konti na lang, ha? Konting panahon na lang. So pag hindi mo yan ginamit ng tama, masasayang yan. Muli, no? Ito ay mensahe hindi para mabuhay tayo sa kalungkutan, kundi mabuhay tayo ng may lakas ng loob, ng mayroong tinataglay na pag-asa. Amen? Magsitayo ang lahat.